Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ni Scorpio. Oh wow, Scorpio, we have the Three of Swords. Meron tayong the Hanged Man at meron tayong the Moon energy. So, Scorpio, maaari ng iba sa inyo rito, parang eto na naman. Parang namomroblema na naman kayo, nabubwisit na naman kayo, naiiyak kayo, naiinis kayo. Maaaring ganyan, ang mga nararamdaman ninyo at this time. Kasi, maaari na galing kayo sa sama ng loob, galing kayo sa sitwasyon na heartbroken kayo. And sana, 'di ba, parang ginawa na ninyo ng paraan, parang sinisikap niyo na mag-move on na kayo or sinisikap niyo na mag-heal na kayo. Kasi 'yan may mga tahi-tahi na, 'di ba, ang puso. Nahati sa tatlo, meron na sanang tahi-tahi. So somehow parang nag-e-effort na kayo na kalimutan ang nangyari or patawarin na yung mga taong itong nakasakit ng inyong damdamin. You tried, no? You tried to heal, kumbaga. Pero eto, parang sumisigaw na naman kayo or napapasigaw kayo naman siguro sa buwisit, sa inis, sa galit, depende sa inyong sitwasyon. Kaya parang parang bumabagyo na naman ang paligid, 'di ba? Kasi parang eto na naman, parang parang replay, 'no, siguro ng nangyari, 'no? This is the aftermath na 'to for sure. Pero yun nga, parang bumabalik na naman tuloy kayo doon sa sitwasyon or sa pakiramdam na parang fresh fresh pa rin, 'no, yung parang nangyari pa lang. Kaya, you know what, siguro kailangan mo lang ngayon din na magpahinga ka muna, okey? Pagpahinga mo muna yung puso mo, pagpahinga mo muna yung isip mo. Kasi tapos na din ito, 'di ba? Tapos na, nangyari na 'yan, eh. So sana, ah, iwasan mo na yung exert more effort para dedmahin mo na sana, 'di ba, kung ano man itong mga bagay na nakakapag-remind sa'yo ng nangyari para hindi na kasi ikaw lang ang nahihirapan, 'di ba? Ikaw ang nahihirapan. So, as much as possible isipin mo kung papaano mo na 'to tuluyang ma overcome na situation na ito, okay? Think of a better way that you can do para tuluyan mo ng makalimutan ang nangyari, at mapatawad na din ang mga tao sa paligid mo so that you can move on or start moving on, 'no? So, at depende 'yan sa inyong sitwasyon, 'no? Pero ayun lang ang napi-pick up ko na maaaring puwede ninyong i-consider na gawin, 'di ba? Kasi kayo lang din naman ang nahihirapan dito if you are going to harbor the pain longer sa buhay mo, mas lalong magtatagal pa yung pagtitiis mo, kumbaga. So, maaari 'no, na you need to, mag-isip-isip ngayon, 'di ba? Examine yourself, listen to your heart, at you never know, baka magkaroon kayo ng mas magandang ideya. With the Hangman energy baka magkaroon kayo ng magandang ideya kung anong gagawin mo para tuluyan ng malagpasan mo yung sakit, 'no, na idulot nito sa'yo para ma-overcome mo na siya. So, maybe this is a time na kailangan mo din na mag-ano muna, take a breather. Maybe this is the time wherein you need to think, pag-isipan mong mabuti kung ano yung dapat na gawin, 'di ba, yung mga gano'n. Ano yung may mga tao na dapat kang iwasan, o anything that you can do to help, 'di ba, para maibsan ang bigat, 'no, sa dibdib mo. Kasi parang ngayon feeling ko dito yung parang
ano ka na naman, overwhelm ka na naman sa galit, 'no, parang gano'n. Kasi baka may nakita kang muli, baka may nalaman kang, impormasyon muli na talagang nakapagpagising na naman ng inis, ng galit, 'di ba, yung ganyan. So, yun, okay, take a breather, with the hangman energy. This is stagnant energy. Parang gagawa ng paraan ng universe ngayon na magkaroon ka ng time to rest, time to relax, time to contemplate, time to reflect. Kaya to see, a different perspective sa buhay. 'Di ba? Kasi baka ito yung makakatulong sa'yo na maging mas malinaw ang inyong isipan, and you'd be able to figure out what are the things that you need to do next. Okay? Instead of focusing on kung ano ang nakaraan na. Alright? So, with the moon energy, this is a reminder para sa'yo na mag-focus ka sa inyong intuition. Listen to your intuition kasi your intuition is divine guidance, di ba? Nandiyan din yung mga mensahe ng divine na pinapadala sa atin, pinapadala sa iyo, to help you, no, na magkaroon kayo ng mas malinaw na kaisipan, magkaroon kayo ng clarity, magkaroon kayo ng direction, tamang direction sa buhay. Alright? Kaya makinig ka sa intuition mo. Huwag mo nang pakinggan yung mga chismis. Huwag mo pakinggan yung mga kung ano-ano chinichismis sa'yo ng kung sino man, kasi baka yun ang pinanggalingan ng galit muli. No? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have spirit communication and paying attention. Ayan. Feeling ko, through intuition, no, your spirit team is communicating with you. Kasi, um, lagi silang nandiyan para gabayan tayo, 'di ba? Para tulungan tayo sa mga circumstances sa buhay natin kung paano natin ito papatakbuhin. So, feeling ko dito there is guidance, no? Maaari din na mayroong pinapadala sa inyo ng mga signs, symbols, synchronicities, to guide you, 'di ba? Kung paano mo ngayon ina-navigate ang sitwasyon mo sa buhay. So, pay attention to those subtleties, no? Yung mga signs na yan, maari din nagdadasal kayo na padalhan kayo ng specific sign, 'di ba? So, be on the lookout for that kung may hinihingi kayong specific sign, or if not naman, mararamdaman din ninyo, no, na yung mga symbols, synchronicities na nandiyan diyan, is for you, kasi kukulitin ka niyan hanggang sa mapansin mo. No, it will show up to you, lalo-lalo na kung kunyari, lagi kayong, you're starting to notice na naman nakakakita kayo ng mga ah, angel numbers, no? Yung mga numbers na paulit-ulit, yung mga 333, ganyan, 555, 1111, those are angel numbers and those are synchronicities. So, kung napapansin, kung dati wala kayong napapansin ganun, pero all of a sudden, 'di ba, kahit saan kayo tumingin, may angel numbers. So, that is a sign para sa'yo. And kung hindi mo din alam, kunyari yung mga numbers na nakikita mo, hindi mo rin alam kung anong yung mga ibig sabihin nun, i-google mo lang. No? I-google mo lang. And kahit dito sa YouTube, no, marami ng mga videos dito na nag-explain ng kung anong meaning ng mga angel numbers na yan. No? Kasi makakakuha ka dyan ng gabay. Okay? So, kaya mag-pay attention ka sa mga ganyan. So, we have the camel boy, small steps asking for help. Yeah, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. Okay? Always remember na we are all entitled for help. Okay? At hindi ka mawawala ng tao na pwede mong hingan ng tulong. Okay? Pero yun lang, no, kung hihingi ka din ng tulong, make sure na isipin mo din kung sino yung mapagkakatiwalaan mo, kung sino yung tutulungan ka talaga, hindi yung chichismis ka. 'Di ba, or hindi yung sisiraan ka pa. So yun, i-figure out mo din kung sino yung mga tao na mapagkakatiwalaan mo at sigurado ka na matutulungan ka talaga. Okay? So ask for help. Hindi mo kailangang tiisin ang lahat, hindi mo kailangang bitbitin ang lahat, no? If there is someone else, no, na puwedeng makatulong sa'yo, then lapitan mo. Okay? At we also have the Shadow Queen, acquiring knowledge, insecurity, manipulation. Baka ang iba sa inyo dito kailangan mag-research, no? Baka
baka makakatulong sa iyo if you're going to do some kind of research, magtanong-tanong kayo, hanapin ninyo, i-Google nga ninyo, 'di ba? Or 'yun, baka ang iba sa inyo mag-aaral, 'di ba? Or kailangan mag-enroll pa sa school or kailangan talaga mag-enroll sa online classes, mga ganyan, ano? So, kung papaano man ninyo maa-acquire yung kaalaman na kailangan ninyo, then gawin ninyo, okay? Kasi maaaring merong opportunity na nandiya-diyan na, 'di ba, para matulungan kayo, okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.